Hello mga boss, welcome back to the channel. So medyo matagal na tayong walang Fortress content and itong si Bentley ay 7 months na ngayon. Garage queen pa rin kasi 1,000 pa lang ang kanyang tinatakbo. So sa content na to, bibigyan ko kayo ng update dahil magpapalit tayo ng bola. Palit tayo ng 13 tsaka 11 combination. So nabibitin pa rin talaga ako lalo na pag nasa gitna na siya. Parang nakukulangan na siya ng power. So ngayon, papalitan natin ang kanyang bola. Ang bola nito by the way is 16 grams straight. 16 or 18, parang ganun. Makikita ko mamaya pag pinabuksan natin. So sa mga bago pa lang na nanonood nito, hindi pa kayo subscriber, please do subscribe. Maliit na bagay lang po yan. At malaking bagay po sa amin yan. So tara, puntahan na natin yung shop para may kabit na agad at para matesting na agad. Let's go! Alright. So nailagay na yung 13 grams plus 11 grams na ating fly ball. Bago tayo mag-testing sa akyatan, pakita ko muna sa inyo yung status nitong Fortress 160 natin. So 2.7 per 1,000 kilometers. So compute nyo na lang yan, divide nyo na lang. Yung TPMS nya gumagana. So kanina pinakargaan ko yan, hindi na kailangan mag-reading. So diretso na. Pag nagbawas yan, magkakaroon ng warning dito. Hindi ko na mapakita sa inyo pero magkakaroon yun na low tire pressure na siya. Sasabihin niya. Ang tinakbo niya is 1,000 kilometers. So batang bata pa to. Kailangan natin ma-reach yung 2,500 para makapag-break in na tayo. Makuha natin yung lakas niya. Tapos mapansin nyo guys, naka P0 to. Meaning ito yung normal mode. Pag mag-hybrid kayo, ito lang. Quick press nyo lang yan. Lalabas dyan P1. Tapos yung ready na yan, magiging green. Ibig sabihin pwede na siyang gamitin. And then pag lumabas yung power na orange, ibig sabihin gumagana na yung hybrid mode niya, yung P1. Gagawin nun, mas titipid siya sa gasolina kasi battery yung papatakbuhin niya. So tutulungan siya ng baterya para mas makatipid pa. Tapos bababa ito ng konti, magre-recharge. And then pag nag-orange ulit to, ibig sabihin ready to use na naman siya. So para gamitin yun, pag nasa akyatan kayo, bibitawan nyo ng konti accelerator and then bigyan nyo ulit yan. Biglang mag-activate yung power mode niya. So ganun lang siya. Tapos magkakarga ulit ng ilang seconds, pwede na ulit siyang gamitin. So yun lang guys, akyat na tayo sa Amboklao. Mag-breakfast tayo saglit sa may Arteo. Let's go! So inabot din ako ng 400. Kasama na yung paglagay. Actually parang libre na yung paglagay ng bola eh. So parang CVT cleaning and labor na lang yung ginastos ko. Around 400 lang dyan sa Carmack Binelli dito sa Baguio. So nakita nyo naman guys kung paano siya buksan. Maganda pag alam ng mekaniko kung paano galawin yung motor. Gaya ito, inaaral kasi nila yan eh. May mga parang crash course pa sila sa mga motor na inahawakan nila. Yun yung maganda para at least confident tayo na magpa-change ng panggilid. And lalo na kung iba yung model. Kasi usually, di ba, Honda, Yamaha, Suzuki, yan yung mga karaniwan dito sa atin. Eto kasi QJ Motors to Bristol. Kaya hindi pa ganun. Unless pupunta ka talaga sa mga Bristol na kasa yan. Layo ng kasa ng Bristol dito sa Dagupan pa. Buti nga may Carmack Binelli at least. Di ba? Hindi ka na mapapalayo. Madadiagnose nila yung motor natin kahit pa QJ Motors o kahit anong brand na hawak nila doon. Hindi naman sila yung basta magbenta lang ng kung ano-anong motor na hindi nila alam kung paano i-diagnose yung motor o paano buksan yung panggilid. Kaya goods na goods, no, na kahit bumili ka ng QJ Motors dito or Fortress, wala kang problema. Medyo kakailanganin natin ng oras para matansya o malaman kung okay na ba tayo o hindi dito sa performance ni
Bentley or ng Fortress ngayon. Gawa ng nasa 1,000 kilometers pa lang kasi itong si Bentley. Hindi pa talaga siya fully break-in. So kailangan pa natin ng 1,500 or yung second change oil na tinatawag para malaman talaga yung tamang performance ng kanyang makina at panggilid. So ngayon, ang ginawa lang natin is nagpalit na tayo ng bola. Naihinaan talaga tayo ng konti sa kanyang akyatan kaya nag-adjust tayo. Well, anyway, bola lang naman yun. So ang mangyayari lang talaga is magkakaroon siya ng arangkada. Sana magkaroon ng gitna. And at the same time, nagbaba tayo ng konti para talagang lumakas arangkada na meron pa rin konting mga nagra-rides din. Riding season na kasi. Tayo, hindi pa naman tayo makapag-rides ng malayo-layo. Saktuhan lang. So dahan-dahan natin tinetesting, hindi pa natin pwedeng biglain. Tsaka nag-aalalay din tayo sa top speed kasi hindi pa natin talaga pwedeng birahin ito. Kung gusto nyong alagaan ang inyong makina guys, kung gusto nyong ipolong yung engine life ng inyong motor, yan, pag wala pa kayo sa tamang braking na, huwag nyo siyang ibababad ng mas mataas pa sa 60 kilometers per hour. Kasi baka pag uminit yan sasabog. Bigla kayong masiraan, bigla sumabog. So max nyo lang 60-65 tapos bitaw na saglit, diba? Kahit 70 okay lang, basta huwag nyong ibabad ng matagal. Siguro ang na-testing ko lang dito 75-80, na-testing ko na siya. Pero yun, hanggang na-touch niya lang yun, tapos yan, bitaw na agad. Gusto kong maalagaan itong makina. So kung naiiwala kayo sa hard break-in, depende na sa inyo yan. So kanya-kanya tayong paniniwala pagdating sa mga break-in ng motor. So si Limwell. Ito pa si Limwell, oh. Shout out. Punta ko. Arteo, tara. Pinapalitan ko ng 11-13 yung Oh, may nararamdaman na ako. Naka-vlog. Okay. Wala naman dragging. Pinalinis Meron. Pero hindi ko lang alam kung ano yung magiging niya kasi parang humigpit Parang tingnan dyan lang ako kay Arteo. Tara. Yun, lumakas. Talagang lumakas ang kanyang arangkada. Sa mga nagtatanong pala kung in-off ko ang TCS o hindi, yes, in-off ko po siya pag okay yung road condition. Meaning hindi siya maulan at hindi ganon ka-dusty yung daan. So walang mga bato-bato masya o hindi. Kaya nga siya may option na pwedeng i-off. Pero safety feature yan ng ating motor. So good. Ayun na yung Alpha Land. Makikita na natin yung Alpha Land. Ganda dyan sa Alpha Land guys. Murang-mura lang dyan. Mga milyonaryo dyan. Kalinga. Ingat sa mga overshoot. So far, nararamdaman ko naman na yung kanyang improvement dahil nag-adjust na tayo ng bola. So hindi na ako mainggit sa kasama ko mga naka-NMAX saka XMAX na hindi nabibitin pagdating sa overtake, no? Pag sa mga akyatan na overtake. Wal-wal. Hindi yung kamote. Hindi yung walang pakialam. Pag-active natin. Active tayo. Cafe Stella. Okay. Mabilis na pa rin nakukuha yung 60 Okay, 60. Okay, sabi
nila, usually pag ganito na yung setup, mas ano na, yung fuel consumption niya medyo mas lalakas na. Well, given na yun kasi lalakas nga sa ano, di ba, arangkada. Yun, may bigay na siya. So far, may bigay na siya. So far, compared sa stock ng bola ng Fortress na 16 straight or 18 straight, paki-correct naman ako kung ano yung tama dyan sa comment. Kasi hindi rin sure yung ano eh. Hindi rin sure si Kuya Eman eh, yung mekaniko eh. Kung 18 or 16, nagulat nga akong bigat nun ah. Nung sinabi niyang 18, hindi ako nagkakamali, 18 yata yung sinabi niya nun. May sasabi na iba 16 naman. Siguro mga ano, medyo malaki yung improvement niya. Arangkada niya, mas okay yung hatak niyo. Pero itetest ko pa siya ng ano, ilang beses to confirm. Ito yung first impression natin ng naka 11-13. Yun, lakas na siya. Eh, na-expect ko na lang na mas bababa pa ang kanyang fuel economy. So makikita natin, nag full tank kasi tayo eh. Malalaman na lang natin yan after. Yun. Ayan na, hindi na siya nabibitin. Magcha-charge siya, tapos arangkada. Pagdating sa gitna, yun yung problema ko dito sa Fortress. Kaya so okay na. Lilibre ko ng kape si Boss Eman. Kasi mas okay na to. Yun lang yung gusto kong maramdaman, na pag nasa kurbada ka, na safe naman na pag overtake hindi ka mabibitin. Ang hirap kasi pag nabibitin eh. May naka DTX yun para nagpa-practice ko siya, naghihintayan sila. Naghihintayan siguro. Via Bonjoy na to. Sakit na lang kamay ko kulang sa vitamin B complex eh. Laging na mamanhid. Brewed coffee lang yata. Wow, ganda ng kanyang hot cup. Ganda ng arangkada niya guys. Panalo. Good sang pwede ka bang magbaba 10-12, pero baka naman sobra na yun. Baka masobrahan na, baka sobrang arangkada na yun hindi naman na mawawala na yung top speed niya or yung speed niya. Arangkada na lang ang meron, acceleration na lang. Nandito na tayo sa Arteo. So magbe-breakfast lang tayo saglit. Nilakayan na nila yung kanilang signage. Breakfast lang tayo saglit, tapos balik na agad, magsusundo pa tayo eh. Para sa mga hindi pa nakapunta dito, mapakita ko sa inyo ang itsura. Dito madalas nagkakape yung mga riders tsaka mga bikers dito banda. Yan. So open sila until 5 yata. I'm not sure kung open sila kung 9 o'clock or 10 o'clock. So ito yung order natin, pancake 120 pesos, kape 60. So total nun 180 lang. Murang-mura. Tipid pa rin. Relax lang tayo saglit, magkape, mag-breakfast, tapos larga na ulit. Alright, so tapos na breakfast. Sulit. Balik na tayo ng Baguio. Alright guys, so far so good. So pabalik na tayo ng Baguio ngayon. Saglit na naman yan, another 10 to 15 minutes.
So far, satisfied naman ako sa initial impression. Para mas maging updated kayo, follow nyo na lang ako sa aking Facebook page, Scooter ni Vic. So far satisfied ako. Sa patag naman, okay naman. Nanibago lang ako sa una, syempre. Kasi medyo malaki din yung ano niya, difference niya sa straight na 16 or 18. Pinalinis ko na rin kasi yung panggilid niya, kaya mas swabe talaga yung takbo niya. Mas okay na siya so far. And I think mas satisfied na ako dito. Kailangan ko na lang gamit-gamitin ng ilang beses this week hanggang sa masanay na tayo. Then okay na. Pero itatry ko pa rin minsan siguro yung 13G straight. Kung okay din siya, pero most likely mag-stay na ako sa 11, 13. So hanggang dito na lang mga boss. Kung gusto nyo mag-update or maki-update ng mas mabilisan, please follow my Facebook page sa Scooter ni Vic. Or mag-comment din kayo sa video na to. Nababasa ko naman yan most of the time. Don't forget to like and share kung nagustuhan nyo tong video na to. And yeah, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. I'll see you on the next one, guys. Ingat kayo lagi sa daan, lalo ngayong riding season. Ride safe and Godspeed. Goodbye.